Guys, ayos tayo. Sir, sumalang pa lang kayo. Sir, sumalang na lang para organize tayo. Sumulong na lang. Sige lang po. Pinapadaan namin si sir. Sumulong na lang. Okay. Guys, stop. Sir, dito na nakapasto yung camera, Bere. Sir, dito, sir. Yan. Huwag natin harawatan. Para Ate May makisuyo. Hirap po kayo. Okay? Sir, the DOJ said that you can be surrendered to an international court given that you have a warrant. So the DOJ is already saying that na pwede kayong isurrender. Sir, under RA 1951. Well, Patungan niyo. ako ay inaresto nila via room statute. Yung room statute na yan, nagsasabi na kung meron provision of warrant nila na dapat dadaan pa sa local court. But what can you say na DOJ mismo ang nagsasabi pwede kayong isurrender? May fear of arrest pa rin tayo until now. Cellphone. Kung talagang determinado sila, Oo. ginawa niya kay Pangulong Duterte. So what happens now if they are determined, sir? What will you do? Magpaparesto kayo, sir? Let's push the bridge. Sir, Sabi po ng question, sorry. Dalawang beses niyo po kinanta yung PMA hymn na, no? And parang may message. Ang question is, what is the message you're trying to tell the security forces? Bakit niyo po ginagawa yun considering first class citizenship and considering na wala namang kinalaman yung AFP sa case nitong pag-serve ng warrant? Ano po yung critical doon sa messaging ninyo? The issue there is not about political, it's Exact. not about kung ano-ano man. Ang issue dyan is yung pag-maintain ng soberanya ng Pilipinas na hindi pa So, dahil yan ang pakamatay dyan sa soberanya. okay. Kahit sinong Pilipino, pwede magpakamatay pag tayo pinapakialaman ng mga banyaga. Kaya ako ila ko sa aking mga kabaro, sa aking mga kabalyer sa PNA, remember our song, yung PNA namin, when bells for us are rung and our last stops is sung, let generations see our country free. Yan yung parang hinihiwa yung puso namin pag kinakanta namin yung linya na yan. Kaya i-reminder ko yan sa kanila. Reminder ko sa kanila na sana I am not appealing for violent support. I am appealing for a peaceful support para naman makita ng mga kung lang gobyerno natin, kung hindi lang pinapakinggan yung aking pakiusap na ako ay isang Pilipino na humihingi ng suporta galing sa inyo, na dapat sana ay huwag nyo akong ipagkadulok sa mga dayuhan. Yan po ang aking apela sa aking mga kabalo, Pero mga sundalo, mga kapulisan, who are placed in the same boat. What does Kasi sa akin, I've been very faithful in carrying out my service to the Filipino people, to this country for my whole life. What does So, ngayon, itong sasabihin sa akin, posible mangyari yan sa kanila. Sir, follow up in practical terms. What does it mean? What does a peaceful support look like? Sentiments. Being a cavalier, pakita lang sentimento na ayaw nila pakialaman tayo ng mga dayuhan. Tayo Pilipino. Kung gusto man nila akong bitayin, gusto nila akong ilansan sa krus, dito sa ating Philippine courts, huwag doon sa mga dayuhan. Si Jose Rizal ay nagpakamatay. Ayaw nila sa Diyos. O aking mga hero ay nagpakamatay dahil ayaw nila
masasakot sa madayo. Pero you're not calling na you're not calling maging unloyal yung mga sundalo sa Marcos administration. We belong to one country. We serve under one constitution. Pero naman, nakasabi sa constitution sa pangalagaan ng gobyerno, yung welfare, yung serve and protect the Filipino citizens. Senator, may last why question, ask for Senator. support of, sa mga PMAers instead of just facing daw po itong ICC proceedings legal? Bakit daw po kailangan pang mag-appeal? Yung nga, kasi nga, hindi na tayo membro ng ICC. Why are we insisting to carry out this, to implement this warrants of arrest issued by ICC? We are not we are under no obligation to carry out such warrant of arrest. Hindi tayo membro. Pero Ang klaro dyan, lahat ito'y politika. Senator, Saan ito nagsimula? Politika ito. Senator, you had a long, illustrious career as an enforcer, no? Yes. Specifically during the time of President former PRD Duterte. If you have any regret, kung plus yung New People's Army. Pero ito, sa period nung kay President Duterte, any regrets on anything you did enforced when you were PNP chief? Well, napag-isipan ko rin yun, no? But Apo. totally, I am not taking that In what way, sir? my personal official stand. Pero minsan-minsan, papasok sa isip ko, nagsisisi ata, bakit ako nagpaka-loyal sa aking serbisyo, na marami naman diyang ibang mga pulis na nag-retire na paising-easy lang, hindi siniseryoso ang trabaho. Ngayon, enjoying sila after retirement. Ako na nagtrabaho ng gusto since day one of my career. Yung aking first day na aking Philippine Constabulary years, pag-graduate ko ng PMA. Pagdating ko doon sa Davao area, gila kagad hinaharap ko. All throughout, hanggang na wala pa kong opisina ang assignment ko. Ako field assignment noon pa. Kung may papalitan po sa drug war Do you ops. regret enforcing the drug war? No. Kuya, I don't regret. Makita mo yung masaya yung kababayan natin na nag-enjoy sila, na peaceful ang ating paligid. Mga kababayan natin nagpapasalamat, sir, salamat sa ginagawa ninyong war on drugs dahil libreng-libre na kami maglakad sa aming mga kalsada ngayon. Wala na mga adik, wala na mga pusil na gugulo sa amin. Salamat talaga, sir. Pero Senator, Hindi kung may masaya. papalitan po sa implementation, But enforcing that led you to this. Merong lapses. Nakonvikto ngayon mga pulis na pumatay kay Kian de Los Santos, di ba? Do you regret those lapses, sir? Do you regret those lapses? Sayang sana. Gumigit na Yung war sir. Sir, Hindi mo maperfecto nung war. But Pero mangyayaring hindi talaga maganda. But enforcing the drug war led you to this, na Yes. posible kayong maaresto. Yes. Sir, your thoughts on it? Na in-enforce niyo tuloy ngayon, pwede kayong maaresto. Andiyan na tayo. Hindi naman ako an officer for good times only. I am an officer for good times only. This is You are a basta importante, nagawa ko yung aking tungkulin na implement ko yung war on drugs at maraming nasisiyahan dahil nawala ang problema sa droga. Hindi mo totally mo, malaking ibinaba ng ito. You are a Duterte ally through and through. Pero you're asking PBBM na protektahan kayo. So are you willing to cut a deal with the government just for your freedom? Ang pagbibigay ba ng serbisyo sa kanyang citizen ay nangangailangan ng deal? Kailangan mo din ako isang Pilipino, humingi ng tulong sa ating presidente na huwag niyo akong dalhin dyan dahil na buhay ang ating mga korte. Kung gusto niyo akong litisin ko dito. Ito na pakiusap ko eh. Kailangan ko mag-deal yan. But how do you suppose the President will grant you that favor, knowing that you're a Duterte ally, sir? Regardless of our political affiliation, Duterte mo na ko siya Marcos, naglaban yung ako na yan, still the fact remains that ako ay Pilipino at siya ay Pilipino. Siya ang presidente at ako ay citizen ng Pilipinas. Kanino ako hihingi ng tulong doon sa China, gobyerno ng China, gobyerno ng Russia. So sa ating gobyerno, regardless kung magkalaban kami sa politika. Sir, nilinaw po ni Senator Lacson na yung resolution nila
urges you to voluntarily surrender, pero to also seek judicial relief. So, Available hindi lang, judicial relief. Oo, hindi lang surrender, pero yung meron kayong legal remedies. So, anong reaction mo? Salamat. Salamat. Kung gano'n yung hindi na surrender, hindi ko pa nabasa ang sinabi lang ng surrender. Kaya, reaction ko doon, huwag kayong masyadong atat-atat. Hindi namin yun. Kaya, i-avail ko muna yung lahat ng legal remedies. Kung ako yung i-avail. Grabe naman kayo. Pinapalis yung mga nagpapasisi natin. Sir, what if the SC did not favor you in your petition? Would you honor the SC's decision? Sabi ko kami of loss, pag Supreme Court na nagsabi, wala kang magawa. Sundin natin yan. Sinabi sa Supreme Court. Sir, after your appeal kahapon kay Pangulo, did you reach out to Malacanang in any way to seek audience with him, sir? Hindi din mo sa kanyang. So through the media lang kayo nag-a-appeal? Limit yan lang. Sir, makita ko siya si President Marcos siya palakad-lakad. Kapitan ko sana, kalabitin ko sir. Sir, sir, what do you want to tell him now? Hindi naman ako barumbadong pulis sir. Matino naman ako ng pulis. Sir, ang Bayan. Pero sir, mag-request pa kayo na makausap personally si GDP? Seek audience. I don't know if it's possible. But right now, no. Walang namang hindi mo masama makiusap dahil sa sitwasyon ka na ganito sa dito. So it doesn't make you a lesser person kung makiusap ka sa mga otoridad. But are you making that appeal now, sir, to seek audience with the President? Through the media, sir. Ito sa media, Na makausap siya. narating na lang yun sa kanya. Sabihin dito, nasip-sip naman sa kanya. Ito, ang akin na talaga. Presidente, sa tingnan niya ang kapakanan ng mga Pilipino. Kasama na din yung kapakanan ko. Hindi naman barumbadong pulis. Sabi ko nga, sipan ako, matinong ko na pulis na servisyo ng tapat sa ating bansa. Tapos ganituhin niyo ako ngayon. Sir? Hindi ko kasuhan niyo ako dito sa local courts. I'm willing to be hung dito sa ating bansa. Kasi sa ating bansa sa Sir, ang sabi po ni Yusek Claire, sir, ang sabi po ni Yusek Claire ay ibibigay naman sa inyo, i-afford sa inyo lahat ng rights na meron yung mga akusado. Is that reassuring for you, sir? Salamat. Sabi mo kaya Claire. Salamat daw mo. Binisin mo ka to. Pag mo, gano'n ang standard ng kanya. So sure, assured na kayo doon sa ganong statement or nakukulangan ba kayo? What are your thoughts on that, sir? Gusto mo na kulang, yung assurance talaga na huwag nila ko galing sa dahil yun, maganda assurance. Pero yung sa akin yung let the rule of law take its course. Kasi naman, kaysa naman gawin na kagaya yun,